Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan with evidence. Naku po, so palpal na naman ang mga BBM vloggers ni Sasurgando Sasot. Kasi sabi ni Sasurgando Sasot, itong mga BBM vloggers daw ay nagpakalat ng istorya ng fake news na hindi si Pangulong Duterte ang nagpalibing kay former President Ferdinand Marcos Sr. Sabi ng mga BBM vloggers daw di umano ang Supreme Court. Ang Supreme Court ang nagpalibing kay Marcos Sr. Ay nako. Nilantaran ha. Ito talaga. Pinost ni Sa kanyang Facebook fan page para masupalpal itong mga BBM vloggers na kulang sa pag-intindi. Nako mga kabibig ha. Dapat before tayo mag-speak, make sure alam natin ang ating mga content kasi mahirap naman na sabihin tayong fake news. Kaya heto, nilapag ni Sasurgando Sasot kung ano ba talaga ang totoong istorya para malaman ng sambayang Pilipino kung dapat bang merong utang na loob ang pamilyang Marcos sa pamilyang Duterte. Kung sino ba talaga ang tumulong sa pamilyang Marcos para maipalibing ang kanilang ama na si late President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ay eto mga kabibigyan, isi-share ko sa inyo yung post ni Sasurgando Sasot. Baka sabihin nyo lebak-lebak ito na walang ebidensya. Ito ang sabi ni Sas. BBM vloggers pinagloloko ang mga Marcos supporters. Halakang pinagloloko talaga. Pinapakalat ng mga BBM vloggers ang kasinungalingang hindi si President Rodrigo Duterte ang nagpalibing sa tatay ni BBM sa libingan ng mga bayani. Makinig lang kayo ha. Makinig lang kayo tapos basahin ko. Inawain natin. Ang nagpalibing daw sa mga ay ang mga Supreme Court Justices. Isa itong malaking kasinungalingan at pinagloloko ng mga BBM vloggers ang mga Marcos supporters. Kaya nga sabi ko sa inyo, before kayo maniwala sa mga ibang ang mga vloggers dyan, hindi lang BBM vloggers, hindi lang Duterte vloggers, lahat ng mga vloggers, make sure naka-research na kayo. Make sure may nabasa na kayong dokumento para to check whether they're talking reality or they're talking truth or baka pang views lang ang gusto nila. Ang Supreme Court decision na tinutukoy nila ay naglalayong desisyonan kung ang Secretary of National Defense and AFP Rear Admiral committed grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction when they issued the assailed memorandum and directed in compliance with the verbal order of President Duterte. La verbal order pala. So, sa bibig lang pala ni Pangulong Duterte na, gusto kong ipalibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Verbal order of President Duterte to implement his election campaign promise to have the remains of Marcos interred at the LNMP. So, sa aking pag-analyze dito ba, meron palang mga promises ni Pangulong Duterte na mostly lahat ay talagang na-achieve niya, di ba? Pero kay Bongbong Marcos, may na-achieve ba siya mga promises? Kamusta ang 20 pesos per kilo ng bigas? Na-achieve ba? Ang flood control project na-achieve ba? Ang dami niyang mga promises. Pero pangarap, promises, bagong Pilipinas, bagong mukha, babangon tayo muli, parang hindi na-achieve. Pero si Pangulong Duterte, yung promise siya sa eleksyon na ipalilibing ko si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, natupad niya verbal order. Kaya nga, ang Secretary of National Defense and AFP Rear Admiral committed grave abuse of discretion. May mga nagpetisyon kasi na pigilan ang kautosan ni Presidente Duterte na ipalibing si President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. At alam nyo na kung sino yung nagpetisyon. Diba? Nagpetisyon si sino ba? Lila de Lima. Yung mga dilawan, nagpetisyon talaga sila na ayaw naming ipalibing kasi magnanakaw yan. Pero ngayon,
They really praise Bongbong Marcos. Mahal nila si Bongbong Marcos. Magaling si Bongbong Marcos. Pero noon, kasagsagan ng eleksyon, magnanakaw ang mga Marcos. Adiktos ang mga Marcos. Pero ngayon, ang galing-galing ng mga Marcos. Pati si yung sa Rappler, nakikita niya na maganda ang patutunguhan sa gobyerno ni Marcos, diba? Pero pag eleksyon, grabe yung ginawa nilang pagsira sa Marcos. Hindi sumang-ayon ang Korte Suprema sa mga nagpetisyon laban sa kautusan ni President Rodrigo Duterte. Pati ba naman dito gusto nyo pang ring budulin ang bayan? Ito pala yung kabibig. On August 7, 2016, Public Respondent Secretary of National Defense Delphine N. Lorenzana issued a memorandum to the Public Respondent Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Ricardo R. Visaya, regarding the interment of Marcos at LMMB, to wit, interment of the late former President Ferdinand Marcos at LMMB, verbal order of President Rodrigo Duterte on July 11, 2016. In compliance to SIC, the verbal order of the President to implement his election campaign promised to have the remains of the late former President Ferdinand E. Marcos be interred at the libingan ng mga bayani. Kindly undertake all the necessary planning and preparations to facilitate the coordination of all agencies concerned, especially the provisions for ceremonial and security requirements. Coordinate closely with the Marcos family regarding the date of the interment and the transport of the late former president remains from Ilocos Norte to the NLMB. So, sinunod ng Secretary of National Defense at may mandato ito at kanyang memorandum sa Armed Forces of the Philippines General Ricardo R. Visaya na kailangang malibing na si Pangulong Marcos Sr. in compliance of the verbal order of the President Rodrigo Roa Duterte. There you go. So ano to? So gawa-gawa lang ito ni SAS. Meron naman ito, Meron ito, Ito naman ang mga sabi ng mga netizen ha. Ang karma nila ay si Inday Sara mismo. Hindi nila mabudol ang mga tao. Hindi nila mabudol ang mga tao about kay Inday. Kung apihin man nila pangalan ni Inday, lalo naman siyang mamahalin ng mga tao. Kahit anong gagawin nilang matatalo sila or hindi mananaig ang balak nila. Ito pa. Si Senator Amy Marcos, pababulalaan rin siguro niyan. Well, nasa dugo nila naman yan. So sinungaling talaga yung magkapatid na Marcos kasi in-acknowledge at pinasalamatan ng dalawa si Duterte sa papapalibing ng tatay nila. Tila mas alam pa ng outsider. Ito pa. I want to remind you, Mr. President, that if you think you hold all the power along your allies, you mistaken. You're not the ultimate authority. God is watching. The Filipino people have endured too much oppression. In His perfect time, God will bring justice. Diba? Pumalag ng pumalag mga pinklawan noon. Nagipaglaban si former President Rodrigo Roa Duterte kung ayaw na ilibing bilang presidente yung pagiging sundalo na lang. Nung nailibing na, dami pa rin alingas-ngas, kesyo, hukayin nila yung mga nagsasabi noon at kumalaban kay Pangulong Duterte. Ayon, kasapi na at friendship na ng mga Marcos. Diba? So ano ang iyong komento tungkol dito mga bibig? Sino ang nagpakalat ng fake news? Nako, make sure alam nyo ha. Yan lang po mga bibig ng ating Ladies Lebak-Lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Shout out sa ating mga OFW na palaging nandyan na parating nanonood sa aking mga vlog. Hinihintay lang ang aking mga vlog kung ano ang mga latest news. Salamat po talaga at hindi nyo ako iniwan. And also don't forget to give me a tea.
lang nandyan, oh. Joke-joke lang yan, ha? Pero kung gusto mo, why not, di ba? Ano lang to ba? Anong tawag dito? Share the blessing. Di ba, mga kabibig? So, yun lang po, mga kabibig, ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and comment below. So, ngayon, sino ang fake news? Alam niyo na kung sino talaga ang nagpalibing kay former President Ferdinand Marcos Sr. through verbal order. Kaya nga, itong si AFP, General Ricardo Arts Visaya, and Secretary of National Defense Delphine L. Lorenzana, nagkaroon ng tawag dito, committed grave abuse of discretion amounting to lack of excess of jurisdiction. Kawawa naman yung dalawa. Tapos sabihin nyo ang Supreme Court, kulang sa review. Bye everyone. See you next time.